Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon itong pinaka-latest post ni General Romeo B. Puques, tungkol ito sa pagtanggal o pagsiba kay Congressman Saldico as chairman ng Committee on Appropriations. Diba si Congressman Sandro Marcos ang nag-move to declare vacant yung position ng chairman sa appropriations. Sabi ni General Puques, dapat ang sinabi ni Representative Sandro Marcos ay ganito. So ito, parang ano lang niya, imagination. Mr. Speaker, given the extreme outrage of the Filipino people against us in Congress for continuing to make their lives more miserable with our corruption, I move to declare vacant the position of the Speaker and all other positions in the House of Representatives. Likewise, move that all members of Congress who partook of corruption and those who committed grievous sins against the Filipino people be hanged, bitay, at the Quirino grandstand in public view of the people. So move. Nagsalita ang speaker. There being no objection, the motions are approved. So medyo wild imagination na lang ito, no? Ni General Puques. Then basahin natin ang mga nag-comments. Comments. Santos Nance, sabi niya, yes sir, dapat ganon kung gusto nilang pahupain ang galit ng sambayanan. Siguro maraming magsasaya sa Luneta. Si Steve Marlo, sabi niya, how I wish na ganyan ang sinabi. It will be very much satisfying and worth celebrating. Hindi naman ganito ang sinabi. Imagination lang ito ni General Puques. Edwin Carag. It looks, pakitang tao lang yun sir, para kumalma tayong mamamayang Pilipino. Parang sinakripisyo na lang nila si Saldico para may aksyon kuno galing. Hindi ko na basahin. Masama yung ano. Jaime said Chicano. Sir, pwede rin drama lang yan. Papugi. Bodol points ba? Dahil tapos nakatayin ang 2025 budget. Next year ulit kung sila pa rin ang nakapwesto. Okay, so Konkon Dumado, sabi niya, ha ha ha, Sir Romy, marami nga ang punerarya pipila sa Quirino grandstand. Hehehe. Ay. Telma Patis, sabi niya, we should not believe of Sandro Marcos rhetoric. Apo at anak ng Magna yan. So he's one of the generational blank. Hindi ko na lang basahin. Evangeline Candia. Sana ganun nga, kaso walang aamin sa korupsyon nila. Okay. Jimmy Tambugon. Tama po kayo, Sir General Puques. Parang smoke screen lang. Gawa kay Kolokoy bilang. Silang dalawa ni Tamba dapat kasama si Tamba na itiniwalag bilang speaker. Dalawa sila sa budget appropriations. Kolokoy sila, dapat dalawa alisin. Ganun pa rin yan. Habang nandyan si Tamba, panibagong estilo na naman gawin yan. Anyway, so ito, meron akong i-share sa inyo reaction ni Hill Bautista, isa sa mga magagaling na vlogger. Nagbigay din siya ng commentary tungkol sa post ni General Puques. Pakinggan natin siya. Po ni General Romeo Puques, Diyan ho sa kanyang Facebook account, po mga kabida. Patungkol po ito sa controversial na pagtanggal po sa pwesto o sa position bilang Appropriations Committee Chairman
ito pong si Congressman Zaldico, mga kabida. Ang pagkakaintindi ko po dito sa kanyang post, hindi ko kontento po itong si General Pokis na itong si Congressman ko lang po yung tinanggal, Okay? Kasi alam naman po natin mga kabida, na kung ang pagbabatayan lang po, pinagbatayan po, kung bakit po tinanggal po itong SICO ay dahil ho doon sa budget mess po, yung controversial na 2025 national budget, po mga kabida, kung saan naging party po itong SICO para magbalangkas po dito sa panukalang batas po for the House version, mga kabida. Okay? Now, ang sabi po ni General Pokis po, doon po sa move po ni Congressman Sandro Marcos, hindi daw dapat ang ginamit niya doon is yung chairmanship po ng Appropriations Committee, para i-vacant, Ito yung dapat daw, sabi niya. Babasahin ko lang po, mga kabida, ha? Ito po. Dapat, ang sinabi ni Rep. Sandro Marcos ay ganito. Mr. Speaker, given the extreme outrage of the Filipino people against us in Congress for continuing to make their lives more miserable with our corruption, I move to declare vacant the position of the Speaker and the other positions in the House of Representatives. So, hindi lang dapat yung chairmanship po ng Appropriations Committee, kundi maging ang position po bilang Speaker of the House ang dineclare na vacant at maging lahat pong posisyon po dyan ho sa House of Representatives, po. Para bang gusto ko ng pagbabago po dito ni General Pokis, mga kabida, Okay. Ito, patuloy po tayo. Ito, mas matindi po ito, mga kabida, I likewise move that all members of the Congress who partook of corruption and those who committed grievous sins against the Filipino people be hanged at the Quirino Grandstand in public view of the people. So move. Grabe naman ka-harsh po itong si General Pokis. Gusto ko niyang bitayin lahat yung involved po sa corruption dyan sa House of Representatives, Okay. Hindi lang simpleng removal Gusto mo niya bitayin talaga, At hindi lang basta-basta bitayin. Okay. Speaking of bitay para sa mga corrupt officials, malala ko, yun ang yan gustong ipanukala ni Attorney Vic Rodriguez kung sakaling palarin siyang manalo bilang senador. Viral yung interview ni Karen Davila kay Attorney Vic Rodriguez. More than 1 week na, halos 1 million na. Nung huling tinignan ko, 783,000 views in 1 week. Baka ngayon is malapit ng 1 million. So, tinanong tungkol dyan sa corruption na yan. Ang panukala ni Attorney Vic is yung plunder law, i-amend niya. 50 million ang considered kasuhan ng plunder sa present na batas. Gusto niyang i-amend maging 5 million lang. Pag nagnakaw ka ng 5 million, plunder na yan at kakasuhan ka na. Hindi na kailangang abutin pa ng 50 million. Tapos ang parusa, hindi lang basta preso, kundi death penalty. So, ganyan po katindi ang solusyon ni Attorney Vic laban sa korupsyon. So, ito rin yung damgo o yung desire ni General Pokis na ang mga corrupt, ito, imagination lang niya ito, bitayin sa Quirino Grandstand in public view. Malala ko, panahon ng Marcos Sr., yung drug lord nung panahon iyon, bata pa ko, I think second year high school ako, first year high school, yung Lem Eng Seng, napatunayan na guilty siya sa droga. Nako, firing squad sa Luneta, televised worldwide.
Ganon katindi ang Marcos Sr. After that, wala na. Tumigil ang problema ng droga nung panong iyon dahil yung ganong iron kamay na bakal ng Marcos Sr. So, I don't know kung anong possibility na yung gustong mangyari ni Atty. Vic na ibalik ang parusang kamatayan para sa plunder. Yun lang ang ano niya. So, let's wait and see kung mananalo ba si Atty. Vic Rodriguez.